Hello po mga kababayan at kaibigan, mga katokis. Ito na naman tayo. Sa labas na naman tayo nagbablog ngayon. Kasi po, nandito naman tayo sa ibang lugar. Kotse pa rin ang inaasikaso. Ayan naman, discount tire. Yun namang pinapaayos natin. Yan po, yung kulay puti na van. Yan po. Kasi mukhang hindi maganda yung takbo niya, so ipapa-rebalance natin yung mga gulong. Hindi naman siya ipapa-rotate. Actually, ito pong lugar na to meron ding recruitment ng ayan ng Armed Forces, Air Force, Marines and Army. Tinanggal po yung Navy. Wala na pong recruitment ng Navy dito. So anyway, so yan pasensyahan nyo na ulit. Get up natin. May maingay kasi highway po yan, highway po yan, highway 86. Ang katapat ko ay Starbucks. Ayan, shopping center po yan. Nandyan ang Target, Lowe's, Chipotle. So naisip ko habang nag-aantay tayo dito, matagal-tagal ito mga kababayan kasi ang daming inaayos, mga average time 2 hours. So sabi ko, instead na mag-antay ako dun sa loob, mauubos ko yung mga reply nitong mga kasamahan nating vloggers, sabi ko makipag-usap muna ako sa inyo. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay yung ano ba dito, yung sa Kojic, na kung saan mukhang sinasabi na ni Pampilo Lacson na isiper nyo ang mga bunganga ninyo. Hindi ka lahat kailangan i-detalye, Hindi lahat ng bagay. Ako, mainit dito mga kababayan. Dito tayo sa likod nitong United States government. Ayan, makikisilong lang po ha. Ayan, itong ban ng plaka nila So ito kasing sila Abalos at ibang kapulisan, panay ang pamidya kasi. Tigil nyo na muna yan. Gawin nyo na lang yung trabaho nyo ng tahimik, nang hindi kayo namimidya. Mukhang magkakasakit kayo kung hindi nyo na ibalita sa media yung yung gagawin ninyo Di ba nga kanina sa LS natin meron tayong ipinakita na yung pinasok na blue box, parang freezer yan sabi nga nung isa nating viewer, para siyang freezer style, pero ang laman po yata nun parang yung pambutas, yung mga ganyang bagay na development, wag nyo nang ipapaalam yan. Hindi na pinapaalam yan mga kababayan, kaibigan at mga katokis, kasi lalo nilang binibigyan ng information yung mga kasamahan ni Quiboloy, tapos ipipid kay Quiboloy. Ang tanong ko dyan mga kababayan, paano pag halimbawa lang napasok na nila yung bunker, makita pa kaya nila si Quiboloy? Diba? Napalagay nyo walang outlet yan. Siguro hindi naman tanga si Quiboloy, sa loob ng mahabang panahon wala siyang secondary or third na plano o outlet. Diba? Sa bunker ka, hindi ka pwedeng lumabas sa main entrance. So saan ka lalabas kung sakasakaling nasukol ka? Siyempre meron kang exit route. Yun ang problema. Sa laki niyan, yung Kojic compound, sabi pa nga nila, yan nga yung Kojic compound na yan, nakakabit dun sa runway ng sa runway ng Davao City Airport. Di ba? So asahan ninyo? Palagay ninyo? Kukunin na ba yung sasakyan ko? Di pa. Iba pa yung tinitignan ng lalaki. Pati vulcanize, yung magpapahangin lang dito, libre yan. Yun nga lang, mag-antay ka. So isipin ninyo, kaya nga sabi ni Pampilo Lacson, ito naman kasing si Abalos, saka itong mga pulis, zip it. Isiper ninyo, less information the better. Kasi para at least hindi nalalaman ng mga Kojic, Biruin nyo, napasok nila yung katedral. Doon pala sa katedral, nakita ko sa FB yung mga
Pinapakita lang hindi ako sure na doon pala sa pulpito, yung halimbawa yung pulpito doon sa may stage, meron doon yung pinagpapatungan ng mga gamit ng mga ministro para mag-sermon sa pulpit. Doon palang kinakatuyuan ng pulpit daw, meron daw lagusan. Hindi ko naman po alam yun, nakita ko lang, no? Wala pong katotohanan. Pero ang dating sa akin, huwag nyo lahat ilathala. Better no comment, ganun. Ano po yan, sir? Ano po yan? No comment. Get out of my way. Yung pang ganun. Get out of my way. Ganun. Umalis kayo sa daanan. Kayo reporters, dyan lang kayo. Sip it. No comment. Ala butangerang pusit kayo, no? Si baliw na pusit. Okay? So, yan lang po sa akin. Tigil nyo na muna yung pagbibigay ng mga impormasyon na sa aking opinion nakakatulong pa kay Kibuloy. Sisipin nyo, sabi ko sa inyo, baka nga nakatakas na yan sa lawak niyan, no? Baka pinagtatawanan na lang kayo ni Kibuloy. Mga tanga, mga gago, wala na ako dyan, nag-aaksaya lang kayo ng oras, di ba? Yung sinasabing malapit na, nako, hindi ako maniwala dyan hanggat hindi nyo siya nadadakip. Yung malapit na, sa totoo lang, malayo pa kayo. Yun lang yung sa akin, I'm growing frustrated dito sa mga ating mga otoridad. Tigil nga muna yung pagdadaldal nyo sa media. Saka na kayo magpa-media pag nahakot nyo na sila lahat. Yun ang glorification ninyo. Ganun ang accolade sa inyo. Nakuha nyo paano? Sa kakadaldal nyo, may ganito kami, may sensor kami, may panggato kami. Kalaunan, di nyo pala nahuli. Di wala din, pagtatawanan lang kayo ng Kojic at nung mga supporters nila, mga bano kayo, sabing gano'n, di ba? Yun lang. Kaya isipin mo na okay? Now, alis tayo dyan sa Kojic na yan. Yun, may lumabas doon na recruiter. Ngayon, ang natin, next na pag-uusapan natin ay itong observation, no, ng isang marine psychiatrist, di ba? So isipin nyo, kumbaga sabi niya na itong si Sara Duterte, ito na topic na natin kanina sa ating LS, na itong si Sara Duterte, base dun sa inaction niya sa budget hearing niya sa Congress, may sayad. May sayad po siya, mga kababayan, no? Sabi nga narcissistic disorder yung kanyang temperamental siya, at yung niya, antisocial. Mahirap yan. Kaya nga 'di ba nung diniscuss natin ng kaunti sa LS kanina, ang pinakamatindi diyan yung antisocial. Kasi pag naging antisocial ka na, narcissistic ka Tapos madali kang mag-init, yung lagi kang high blood, ganon. Lagi kang konting ano yun. Kaya tignan nyo yung inattitude niya dun sa kay Hontiveros. Anong sabi niya? Ayaw niyang makakarinig ng sa pandinig niya, offending. Bakit? Offending ba yung sinabi ni Hontiveros? Offending ba yung sinabi ni Castro? Hindi po, 'di ba? Nagtatanong lang, 'di ba? Ganun ang ugali niya. Meron siyang, kung ganun ang disorder niya, mga kababayan, malamang pag yan maging presidente, ala na, dictatorship. Gagantihan niya yung mga nang balahura sa kanya. Ayun po yun. Kasi yan ang ugali ng mga antisocial Yan ang ugali ng mga narcissistic. Kailangan makabawi at makabawi ako. Hindi ako pwedeng maagrabyado. Yun po yun, mga kababayan. Tingnan nyo, pansinin ninyo. Diba? Sabi niya, Madam Chair, you allow her to make a snide comment. Yung snide comment, in-explain ko na yan dun sa ating video. Pero for your own benefit, yung snide comment, parang yung pang-iinsulto, pangungutya sa akin. Ngayon, kailangan i-allow mo rin ako ng snide comment. O diba? Kita nyo yung attitude na ganon? Ano siya? Yung dating niya is yung temper niya, yung temper. Hindi niya mapigilan yung temper niya. Napakapangit nun, mga kababayan. Kaya nga yung iba, diba, sabi natin ang mga Asians, mga
madaling magalit, high blood palagi. Pero yung sa kanya, hindi niya makontrol. Pag nakarinig siya ng hindi maganda para sa kanya, patungkol sa kanya, kasi nga narcissistic siya eh. It's all about her. Lahat na lang nung madinig niya, ine-equate niya sa sarili niya. Yun po yun, mga kababayan. Kaya mahirap yan. Mahirap makasama yan. Kasi hindi mo alam, minsan baka bipolar pa nga yan eh. Yung mga mood swings niya. Di ba? Masasabi bang ano siya? Schizophrenia? O kasi sabi ni Elora kanina, yung definition ng schizophrenia ay may hallucination. No? Parang nagbabago yung pagkatao niya pag may nakikita, nag-hallucinate na siya. Ganun po yun. O, so isipin nyo mga kababayan, ha? Na pag yan ang naging presidente, yari. Lahat ng mga bumarubal sa kanya, yayariin niya. Hindi pwedeng hindi siya makaganti. Kaya nga sabi niya, you allow her to make a snide comment. Eh bakit ako hindi? Di ba parang bata lang? Parang sinabi na, eh bakit siya? Sinaktan ako, sinuntok ako, bakit pinigilan nyo? Hindi man lang ako nakabawi. O ganun lang po yun mga kababayan. Kaya it hurts. Sa aking opinion, pinakita lang talaga ni Sara Duterte ang totoo niyang ugali. Yung heartless person siya, it boils down to that. Sa pagiging heartless niya, nagkaroon siya ng mental disorder. Ayan dapat ang pinapa-check up mga kababayan. Hindi po maganda, no? So isipin ninyo. Okay? So yun lang po, no? Hopefully dapat siya ang ma-mental check up. Di ba? Mahirap yan. Kung baliw siya, baka ano, kung nag-reproduce pa siya, ay patay na. Yari tayo. Dapat pati tatay niyan ipa-mental din, saka yung mga kapatid na lalaki pa-mental nyo na rin. Di ba? O next, anong ini-next natin? Yung ano, yung boy toy di umano ni Harry Mau, si Talakito. Nako, nandun ako sa isang LS kanina kay Carcleya. Maiyak-iyak si boy toy, mga kababayan, yung gwapong-gwapong tanga daw. Gwapo nga, tanga naman. O pasensya ka naman ha, Mr. Anong pangalan mo? I don't know your name. No? Ang alam ko lang eh, Mr. Supranational. O, sa palagay ninyo, nagpagamit lang siya? Hindi niya alam talaga yung mga transaction doon? Kasi nga meron siyang benefits, di ba? Parang, ito na, hindi na natin isusugarcoat. Parang kayo, yung mga bakla, yung mga gwaping, natipuhan ng bakla, binahay kayo, di ba? Gamitan lang. Ginamit nyo siya, gagamitin ka niya. So, basta ang mahalaga sa'yo, makuha mo yung benefits na binibigay sa'yo. Like, binibigyan ka ng pera, binibigyan ka ng luxury. Pero hindi mo naman alam yung transaction na ginagawa niya. Ganon yung nangyari kay Mr. Supranational. Sa akin lang opinion, ginamit siya ni Roque nang hindi niya nalalaman at kung sino pa yung gumamit sa kanya. Kaya dapat talaga ipatawag ulit si Harry Roque. Kasi maiyak-iyak siya eh. O ngayon, kung gusto mo talagang save yourself, umamin ka na. No, nai-intimidate ka sa mga tanong ng mga congressman. That's the way it is. No, parang interrogation yan. They have to intimidate you for you to don't tell a lie. Tell the truth. Ayun lang po yun mga kababayan. Kasi maglay ka ng maglay dyan, ay naku, gigisahin ka hanggang sa sabihin mo na lang, Your Honor, uwi na ako. Your Honor, pwede bang mag-executive session? Muhingi nga siya ng executive session kanina dahil meron tinatanong si Congressman Paduano na yung kaibigan niya. Ayaw niyang sabihin. Sabi ni Kong Paduano, hindi, ba't ka pa mag-executive session? Patatawag din naman sila dito. Para daw hindi ma-involve, hindi mapahiya. Ganun din naman yun. Tama naman si Kong Paduano, di ba? Ganun ang tanong sa iyo, supranational. Kung talagang wala kang tinatago, malinis ka, ipakita mo. Sabihin mo ang totoo, and then they will discern, or malalaman nila, itong taong to nagamit lang dahil sa katangahan. Dahil siguro may nakukuha siyang benefits, hanggang doon lang. Pero yung aiding and abetting these criminals, this syndicate, muang wala. Muang nagamit din siya. Parang na-human traffic din siya. Parang ganon. O di yun ang pakita mo. Diba? Tanga-tanga ka eh. Yung mga transaction ng mga ganito, hindi mo mapaliwanag. Bakit ka ginawang incorporators ba? Ganon?
Tanga. Pirma lang kayo ng pirma. Yan ang problema eh. Pinapapirma ka without knowing the transaction itself. Pinapapirma ka without knowing what you are signing. Eh mamaya sabihin sa'yo, you're signing your life away. Yari ka. Oh, kaya dapat bago kayo pumirma ng mga dokumento, basahin maigi. Pag hindi naintindihan, you get a lawyer na trusted mo. O di kaya ipaliwanag sa'yo ng mga nakakaalam magbasa ng English. At the same time, basahin nyo yung fine prints. Yung fine prints, yung maliliit na mga disclaimer, ganon. Basahin nyo yung kasi doon, baka doon tinatago yung mga clause na it will incriminate you. Ganon po yun. Kaya wag basta magpirma-pirma. Tapos, you don't allow anybody to sign for you those legal documents, those important documents. Kasi yan, pag nagka-aberya, ayun, yari ka. Ikaw ang puputokan kasi pirma mo yan eh. Saka dapat pag pipirma kayo, hindi yung stampad. No, it should be you, your handwritten. Eh, dyan nadali ang kuya ko. Oh, puro stampad. O, yari siya. Kaya ganun. Yun ang advice ko sa inyo ha. O, sa akin lang opinion. If you are signing a very important document, a legal document, eh, dapat maayos. Di po ba? O, yun lang po. O, dapat ipatawag din si Harry Roque. Si Harry Roque nag-excuse. Natakot eh. Oh, kasi nga sinabihan siya ni Benny Abante. Treason na yung pinaggagawa mo, Roque. Baka nga naman matanong siya, 'di ba, mga kababayan? Oh, yan lang po. Mabilis lang po tayo, no, mga kababayan, kasi nasa labas tayo. Pagpasensya niyo na ulit kasi po nagpapaayos tayo ng sasakyan. Mahalaga po 'yan, no? Kasi yan na lang ang sasakyan natin. Lumang-luma na, 2017 pa 'yan. Mag 7 years and a half na siya, no? Kaya kailangan alagaan. Okay, kayo po, comment down below and hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.